natin is the Lord alone can satisfy us. So sabi po sa ating application, sino po dito nagugutom na? Sino yun? Busog na kami. Nabusog na? Sa picture. Dun sa picture, nabusog na tayo sa mga carbonara at lechon kawali, no? Makikita po natin, dito sa passage natin, that those people wants more. Gusto pa nila ng higit pa dun sa na-experience nila. Diba? Hindi pa sila nasatisfied dun sa miracle na ipinaranas ni Lord sa kanila. Kaya nila hinahanap si Lord because they are longing for physical needs. Diba? Gusto pa nila ng something na makakapag-satisfy dun sa cravings nila. So, ngayong umagang ito, yan po ang tinatanong sa atin ni Lord. Ano ang hinahanap mo ngayong umaga? Katulad po ng mga tao dun sa passage, di ba, hinahanap nila si Lord. So, andun yung mga rason ba't nila hinahanap si Lord. So, tayo po kaya, ano ang hinahanap natin? What are we looking for this morning? Pakiramdam mo ba ay may kulang sa buhay mo? Lahat ng pakiramdam nyo may kulang sa buhay, sabihin nyo nga, amen. Medyo mahina para hindi ata ma-discover kung sino yung may ganong feeling, no? Sabi po sa John 6:35, buksan po natin ang ating Bible. Yan. Sabi po dyan sa highlighted words, whoever comes to me will never go hungry. So the Lord is telling you and me that He is the bread of life, which means that He is able to fill that gap. Kung pakiramdam mo man ay may kulang sa buhay mo ngayong umagang ito, sinasabi ni Lord na kayang-kaya niyang punan yon. So today, nagpapakilala siya sa atin as the bread of life. The God who can provide and satisfy hindi lang yung ating mga physical na pangangailangan, pero most of all, our spiritual hunger. And ayun po yung mas importante, knowing that the Lord's salvation is already in your life. Diba? Ano minsan, tayo po ay gawa ng paraan. Diba? Trabaho tayo ng trabaho para ma-provide yung pangangailangan natin, yung masatisfy natin yung ating sarili. Pero at the end of the day, pagod pa rin tayo. Diba? Pakiramdam natin, meron pa rin kulang. Kahit nag-overtime tayo sa work, meron tayong mga extra sideline para kumita pa ng mas malaki. Diba? Andun pa rin yung gap na parang, Lord, parang may kulang. Diba? Why? Because according to what the Lord said, on John chapter 6 verse 27, sabi niya dyan, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. So makikita po natin dun sa verse, kaya pala tayo naghahanap pa because we are working for food and for things that spoils. So kaya tayo napapagod kasi yung pinagtatrabahuhan natin ay yung bagay na nasisira at nawawala. Diba? At sabi nga po ni Pastor, if our physical body is tired, so is our spiritual body. Diba? Kakatrabaho natin. Napapagod yung physical natin pangangatawan na minsan iisipin na lang natin na, Lord, huwag na lang po muna ako umatin kasi pagod talaga ako. Pero alam mo naman, Lord, yung laman ng puso ko. Diba? Pero yung totoo, ang laman ng puso natin ay hindi umatin at magpahinga dahil nga po tayo ay pagod. So makikita po natin dito sa verse na ito, sa 27, na kaya po tayo napapagod kasi yung mga bagay na pinagtatrabahuhan natin ay hindi yung mga bagay na maglalas until eternity. So sabi po sa Colossians chapter 3, verse 1 to 2, yan, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above and not on earthly things. So sabi po dito, we must focus more not on temporary things, sa mga bagay na nawawala, but on things that will last us until eternity. So Jesus wants you to know that He can give you more than the material things you are asking for. Diba yung mga tao dun sa passage, hinanap nila si Lord for physical needs. Pero ngayong umagang ito, ina-assure tayo ni Lord na kaya niyang ibigay higit pa dun sa hinihingi natin. Diba? The Lord is saying
that He is the bread of life. Na hindi natin kailangan mag-alala because He is giving us the assurance that He will provide your needs. Di ba yung minsan tayo, aligaga tayo kapag feeling natin kakapusin na tayo. Especially po sa mga nanay. Dati si mama, ay ma. Di ba dati si mama, laging mainit po yung ulo niya kapag wala nang pera, pagpatanggal na yung, pawala na yung budget namin. Di ba? But why is the attitude like that? Because dati, nung hindi pa po kami masyadong nag-grow sa relationship namin kay Lord, we are focused on things na temporary lang. Di ba nag-aalala kami, magtrabaho ka para may ganito, magtrabaho para may ganyan. Di ba? Pero the Lord is saying us that He is the bread of life. Hindi natin kailangan mag-alala kasi He is able, kaya-kaya ni Lord na i-provide lahat ng pangangailangan natin. Di ba? Sabi nga po sa Matthew chapter 6, verse 26 to 30, di ba? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sabihin mo sa katabi mo, mas special ka kaysa sa ibon. Di ba? Yung mga ibon nga, hindi sila nagtatrabaho, di ba? Wala silang office, but the Lord is providing their needs. Pinapakain sila ni Lord. Tapos sabi dito sa verse, mas valuable tayo kaysa doon, right? So why are we going to worry? Ba't ba tayo maaaligaga at matatakot mawalan? The Lord is giving us the assurance na kayang-kaya nang i-sustain lahat ng pangangailangan natin. So ano man yung iniwan natin para kay Lord, tunay na hindi po ito isang kalugihan. Diba? Dahil truly He is the bread of life. Jesus is the bread of life, the God who will meet all your needs according to His riches and glory. Naniniwala po ba kayo na mayaman si Lord? Yes. At naniniwala po ba kayo na anak kayo ni Lord? Yes. Which means that we are also rich. Amen? So, lahat ng iniwan natin para kay Lord, di ba minsan pinangahinayangan natin yung, hala Lord, may pasok ako ng Sunday, sayang naman yung kita ko, Lord. Di ba? Pero, the Lord is introducing Himself as the bread of life. As the God who will meet all your needs. Not half your needs. Hindi sinasabi ni Lord na, ngayong buwan na to, yung electricity mo lang yung ipoprovide ko, ha? Or yung ngayong buwan na to, yung delata mo lang yung ipoprovide ko. Diba? The Lord is saying that He is going to meet all needs, all our needs, according to His riches and glory. Diba? Iniwan ba natin ang work para kay Lord? He is telling you today that He will sustain you. Diba? Na ako po, dati, alitan testimony lang po, yung trabaho ko, sabi nila, pagpasok ko po doon, willing ka pa magtrabaho ng Sabado-Linggo? Bakit nga tinatanong to? Sabi ko, hindi po kasi may church po kami ng Sabado-Linggo. Sabi, okay. Tapos note sila. Nung nakapasok na po ako dun sa prod, sabi ng TL ko, kapag meron kayong 3 absent sa isang buwan, automatically, tatanggalin na kayo ha, at ita-terminate na kayo sa trabaho. Sabi ko, hala, parang kakapasok pala dito, Lord, tatanggalin mo na ako agad ha. Diba na, hindi ko pa alam kung alam ng iba to, pero every Sunday po, uma-absent po ako para maka-attend ng church. Sasabi, si UTL po namin, ako lang lagi yung chinachat niya, Hana, asan ka na? Hana, papasok ka ba? Diba na parang, may hiya ako kay TM, hindi ko na nare-reply. Diba kasi po, nagpaalam naman ako na it's for church, it's not actually valid po kasi reason na absent ka lang para mag-church, diba? Na sa awa ng Diyos, hindi naman po ako natanggal sa trabaho. Ganun kabuti ang Lord na even though uma-absent ako ng Sunday, actually hindi lang po Sunday, minsan Saturday and Sunday, diba? Na kung makikita po natin, sa isang buwan, merong 4 na linggo. So, ibig sabihin, 4 na beses po ako uma-absent sa trabaho. Pero hindi po ako na-terminate. Why? Because truly, kapag iniwan ko yon para kay Lord, hindi yun kalugihan sa akin. Diba? The Lord is keep on sustaining me during those days. Na hindi naman niya ako pinasweldo ng 50 pesos lang. Diba? Still, God is good. Because, pinakita niya sa akin na kapag ako yung inuna mo, diba? Kapag sa akin ka nakafocus, isusustain ko lahat ng pangangailangan mo. Hindi natin, parang hindi natin dapat panghinayangan yung isang araw na sweldo sa
na ino-offer sa atin ng Panginoon. Di ba? Mas pipiliin ko na makuha yung salvation na yon than the 8 hours or 9 hours na natatrabaho ko sa office. Di ba? Pero more than anything that the Lord can do, may we be more hungry for our salvation, sa ating kaligtasan. Di ba? May we be more hungry for the presence of the Lord. So the Lord is saying today that He is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. So He wants you to accept His invitation of salvation. The eternal life na Kanyang ipinangako to anyone who will believe and accept Him as their Lord and Savior. So according po dun sa verse 35 kanina, di ba? Sabi doon, whoever comes to me will never go hungry. Ulitin ko po, whoever comes to me will never grow hungry. Ibig sabihin doon ay eternal. Hindi na kailanman magugutom. So let's take the opportunity na pagtrabahuhan yung mga bagay na eternal at hindi nasisira. Diba? Kaysa doon sa mga bagay na, diba, ako na doon yung kawali, pagtatrabahuhan natin siyang i-marinate, i-prito, diba? Pero sa isang igla, pag hinain natin, wala na to. Diba? Isang dighay na lang siya kapag lumabas. Diba? But let us work, the Lord is saying to us today, na dapat mas mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nawawala. Sa mga bagay na hindi nasisira, which is our salvation. So when Jesus said that He is the bread of life, gusto ni Lord na hanapin natin siya. Kung paano tayo ay may hinahanap na specific bakery sa isang pandesal, di ba ganun din tayo maghanap sa presensya ni Lord. Di ba ganun din tayo mag-crave para kay Lord. May we have the desire na sabihin natin kay Lord ngayong umaga, Lord, I want you more than any other blessing. Di ba minsan nakakalimutan natin ipag-pray na, Lord, I want more of you. Lord, fill me with your presence. Kasi ang nauna natin ipag-pray, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Diba? But the Lord is saying us today that we should crave Him more than any other blessing. Dahil tunay that Christ is enough. Diba? Minsan, we attend church dahil pakiramdam natin, Jesus owe us a blessing eh. Diba? Minsan, umattend tayo ng church, sasabihin natin, oh Lord, umatenda ko ha. Yung pinagpe-pray ko, baka naman tumatanggap mo ngayong linggo. Diba? But we sometimes forget that Jesus is the greatest blessing that we will ever receive. Diba? So just as the physical bread is essential, diba yung ating pong nauuso na naman yung sinasabi nila, diba, na mayroong virus. Diba? Maghahanap na naman tayo ng mga bagay na essential. Diba? Which is yung physical bread, essential siya sa ating mga physical na pangangatawan because according po dun sa na-search ko, kapag kumain ka daw ng tinapay, mas feeling mo, parang mas nagalas yung feeling na busog ka kaysa sa ibang klase ng pagkain. So if the physical bread is important, so is the bread of life to our spiritual bodies. Diba? Kung ang physical bread ay importante sa ating physical na buhay, ganun din po at mas importante pa ang tinapay ng buhay sa ating spiritual na pangangatawan. So without the bread of life, panghihinaan tayo. Di ba for example, kapag tayo po ay nagpe-prayer and fasting, di ba kami po madalas, tinatanggal po namin ang rice and meat kasi hindi po talaga namin parang, yun yung pinaka-temptation namin to eat rice and meat. So kami minsan, kakain na lang kami, bibili kami ng buns, tapos niluto ng egg, ganyan. Diba? To satisfy yung physical namin pangangatawan. Para lang hindi siya manghina. So without the bread of life, manghihina din yung ating spiritual na pangangatawan. So we need to eat the bread of life. Diba? If we are hungry, we do something in order to feel full. Diba? Kapag tayo po ay nagugutom, gumagawa tayo ng paraan para yung sinasabi nila minsan, di ba, kapag kahit gutom na, tapos may nag-alok sa'yo ng skyflakes, di ba, tatanggapin natin, kasi sasabihin natin, pantawid gutom lang, di ba, para lang mapunan yung tiyan natin. So if we feel na nanghihina ang ating spiritual na buhay, or feeling natin na nalamig yung relationship natin kay Lord,
anong gagawin natin? Ano ang gagawin mo ngayong umaga in order to feel full? Diba? The Lord is saying us to meditate His Word, to eat the bread of life. Diba? The bread of life that the Lord is offering us today will make us full until eternity. So if we partake dito sa bread of life, if we eat the bread of life, the Lord is saying us na hindi na tayo kailanman magugutom. Diba? Sabi nga po dun sa the Lord's Prayer, diba? Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. It signifies that kailangan natin si Lord araw-araw. Diba na every day, if we ask the Lord, diba, for the bread, He will be faithful to provide it to you. Diba, let us seek Him, hanapin natin si Lord, meditate His Word, so that our souls may be filled and satisfied. So sabi po dito, let us always remember that Jesus alone can make our soul healthy and full. So, a little testimony lang po, no? Narinig na po ito ng mga leaders nung nagkaroon po kami ng meeting. So, itong mga nakaraang linggo, ako po ay talagang na-overwhelm sa dami ng gagawin at iniisip ko. Diba, iniisip ko, Lord, magsasalita ako, Lord, meron akong ganito sa school na problema, Lord, meron po akong ganito sa ministry, Lord, meron pang ganito sa discipleship, Lord, meron pang music ministry. Parang sobrang crowded ng utak ko na nag-aalala ko, paano ko ito gagawin? Paano to? Diba, na I am so worried na para bang ikakamatay ko kapag hindi ko nagawa yan on time. Diba na, meron po kasi akong attitude na kapag sinabi ko na ito yung dapat kong gawin sa araw na to, para pag hindi ko siya nagawa, parang nakakainis naman kasi to si Hana eh, hindi mo ginagawa eh. Diba? Kaya I am trying my very best na tapusin lahat dun sa agenda ko na gagawa ng ganito, gagawa ng ganyan, ng ganito. Diba? Tapos minsan mape-pressure pa tayo when there are people asking, oh, ano nang nangyari sa ganito? Uy, kamusta na yung ganito? Uy, kamusta na yung ganyan? Parang, wait lang po, kasi ang dami ko pa pong ganito, ang dami ko pang ganyan. Diba? There is a moment where I also ask the Lord, Lord, bakit mo ba ngayon pa naisipang pagsalitain ako? Ba't hindi na lang October, Lord? Ba't hindi na lang November? Ba't hindi na lang December? Super dami kong dapat asikasuhin, Lord. Bakit ngayon? Diba parang, diba, isang bagsak lang ni Lord. But the Lord introduced Himself to me as the bread of life. As the God who provides. Diba, I am so worried itong mga nakaraang araw. Kasi po, ang sabi, ang aming pasok ay Sabado at Linggo. So sabi ko talaga kay Lord, parang hindi ko po kaya ng wala akong church every Sunday. Kasi yung kalaban, siya yung may work ngayon, ako wala. So yung kalaban, nag-overtime siya sa akin. Work siya ng work to get temptation, to steal, kill, and destroy. Diba? But here's what happened nung itinuon ko yung aking paningin sa source of the blessing. While making this message, I found out that my classes will now be every Friday and Saturday only. Tinanggal ni Lord yung Sunday. That's when I feel God's comfort. Kapag sinasabi sa akin ni Lord, kalma ka, Hana. Diba? I am the bread of life. In me, you will always be fulfilled and satisfied. Diba? Na, totoo pala yung mga sinasabi ng mga nagpipreach sa harapan na kapag gumagawa sila ng message, sila yung unang tinatamaan sa message. Diba na kala ko dati, siguro sinasabi lang nila yun para makarelate din kami. Diba? Pero totoo pala siya, kung ano yung message ni Lord, yun pala yung mangyayari sa buhay mo. Diba? Na parang niremind ako ni Lord to slow down. Kasi, yun nga po, katulad ko dun sa devotion to sa leaders, sinusubukan ko kasing gawin lahat according to my own work, sa sarili kong lakas. Kaya ako napapagod. Kaya pala feeling ko empty pa rin ako. Kaya hindi ako nasasatisfy. Kasi sarili lakas ko pala yun at hindi ko hinahayaan si Lord akong milos. Diba? Na I saw a quote po from a famous writer ngayon, si Jonah San Diego. Yan, sabi niya, as long as your heart is focused to the Lord, you don't have to worry about the desires of your heart. Sabi niya, keep your eyes on Him, His love alone satisfies. So sabi po dito nung writer, napakaganda, sabi niya, as long as your heart is focused to the Lord,
hindi na natin kailangan mag-alala sa desire pa ng puso natin. Minsan kasi, or madalas, ipinagpipray po natin yung desire ng puso natin eh. Di ba? Ano, Lord, alam mo naman yung desire ng puso ko. Pag nagpagamit ako sa'yo, Lord, bigay mo naman to. Di ba? But if we are focused to the Lord, if our heart is focused on Jesus, hindi na natin kailangan pang ipag-alala yung desire ng puso natin. Truly that the Lord knows. Alam ng Panginoon kung ano yung pinagpipray natin, yung inaasahan natin. Diba? Pero ipinapakita dyan that His love alone satisfies. So according to Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Taas ang kamay lahat ng gutom at uhaw para kay Lord ngayong umaga. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, you will be filled. Yan, tayo ngayon ay pupunuan ni Lord and I believe na pinupunuan na tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Nabubusog po ba tayo? So, hindi na po tayo mag-alapis? Diba? Na makikita po natin dito sa verse ng Matthew chapter 5 verse 6. The assurance that if we are hungry and thirsty for the righteousness or for the Lord, we will be filled. Diba? Kaya madalas pinagpipray natin, Lord, tanggalin mo lahat ng laman ng puso ko. Because the Lord cannot pour on a cup that is already filled. Kapag yung puso natin ay punong-puno na ng pag-aalala, ng trabaho, ng burden, diba? Hindi na tayo mapupunuan pa ni Lord kasi nga puno na tayo. So, ngayong umagang ito, if we are hungry, diba? Every time that we are hungry, it means that our stomach is empty. So, dapat ganun din yung puso natin. Dapat i-empty natin yung puso natin kay Lord so that the Lord may be able to fill us with His love and His grace. So, sabi po dito, let us remember, ilan ko po sa atin tong isang quote na to. Ang sabi dyan, it is better to have an empty stomach than to have an empty soul. So, kung tayo ay nag-aalala for our physical bodies, every time na tayo ay nagugutom, mas mag-alala po tayo sa ating spiritual na pangangatawan kapag nagugutom to. Now, it is better to have an empty stomach than to have an empty soul. But I believe that the Lord will not allow us to have an empty stomach, right? Because the Lord, according to the points earlier, the Lord will provide all our needs. Diba? Pero let us, above all else, above our physical body, let us have the time to check our spiritual bodies. Diba sabi, nagugutom na ba yung spiritual kong pangatawan? Mamaya, yung physical bodies natin, kain ng kain, pero yung spiritual body natin talagang nagda-diet na pala siya. Diba? Hindi na siya nakakatanggap ng word of God, hindi na siya nakaka-experience ng glory ni Lord. Diba? So let us be mindful for our spiritual bodies and our souls. So sabi po dito, let us partake on the feast this morning. So hindi lang tayo merong love feast ng physical, but we also have love feast spiritually. Diba? Which is the Word of God. Which is what we are meditating today. So let us crave more of His presence every single day of our lives. For truly the Lord is the bread of life, who alone can satisfy and provide all our needs. Amen? So sa ating pong pagtatapos ay po lahat ay yumuko at patuloy yung manalangin sa ating Diyos. Yes, Lord, sa umagang ito, Panginoon, binabalik namin, Lord, lahat ng kapurihan, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord. Tunay, Panginoon, that you are the bread of life, Lord. Ikaw ang tinapay ng buhay, Panginoon, at ikaw lang, O Diyos, ang makakapag-fulfill, Panginoon, nakakapag-satisfy, Lord, ng cravings, Panginoon, ng aming mga spiritual na pangangatawan, O God. Lord, sa umagang ito, Lord, nakikita mo, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang aming puso, Panginoon. Maaaring, Lord, sa mga nagdaang linggo, Panginoon, or currently happening, Lord, na kami, Lord, ay nag-aalala for our finances, Lord, for our work, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming mga relasyon, Panginoon, sa aming mga pamilya, O God, maaaring binabagabag kami nito, Panginoon, at hindi kami pinapatulog nitong mga nakaraang araw, Lord. I pray, Lord, you take it away, Panginoon. Kunin mo ang lahat ng ito, Panginoon, because, Lord, we want more of you. We want you more than any other blessing, Lord. Na sa umagang ito, Panginoon,
We are very willing, Lord, to be a part of the feast this morning, Panginoon. Kami, Lord, ay willing, Panginoon, to eat the bread of life, Lord, na kailanman ay hindi masisira, Panginoon. I pray, Lord, na i-cover mo, Panginoon, ang aming isipan, Lord. I-cover mo ang aming puso, Panginoon, sa mga bagay na hindi nasisira, Panginoon. Please keep our eyes on you, Panginoon. And every time, Lord, na kami ay madi-distract, Panginoon, every time na panghihinaan kami, I pray, Lord, na i-redirect mo kami, Panginoon, sa iyong original na plano, Panginoon. And today, Lord, we came here for you, Lord. We came here not for the blessing that you can give us, Panginoon, but we came here, Lord, dahil gutom kami sa salita mo, Panginoon. And we are claiming, Lord, that according to your words, once we receive it, once we accept it, Lord, we will never be hungry again. I pray, Lord, you also take care, Panginoon, give us the strength, Lord, to take care of our spiritual bodies, Panginoon. Nawa, Lord, ito ang maging simula, Panginoon, ng aming hakbang, Lord, patungo into eternity, Lord, into the walk of righteousness, Lord. I pray, Lord, na bigyan mo kami ng kalakasan, Lord, physically and spiritually, Lord, so that we may be able to walk like you, Lord. Na kami, Panginoon, ay susunod sa iyo. Hahanapin ka namin, Lord, para maging alagad mo, Lord, because we want to follow your ways, Lord, and not just because we want something from you, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, we believe that you are faithful, Lord. Na alam mo, Panginoon, lahat ng laman ng aming puso, yung pinakamatagal na namin pinagpe-pray, Lord. And we also know, Lord, that you are already working on it, Lord. Na ikaw, Panginoon, ay kumikilos na, Panginoon, behind the prayers, Lord, na aming sinasabi, Lord, na aming binabanggit sa'yo araw at gabi, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we also want to thank you already, Lord. We thank you in advance, Lord, dahil andun yung confidence namin, Panginoon, yung confidence na ipag-akaloob mo to sa amin in your most perfect time, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, thank you for satisfying us, Lord. Thank you, Lord, for filling, Panginoon, our spiritual bodies, our spiritual stomach this morning, Panginoon. Truly, Lord, that you are the bread of life. Nasa iyo, Panginoon, hindi na namin kailangan pang mag-alala. Hindi na namin kailangan, Lord, magulumihanan para sa bukas. Dahil alam namin, Lord, na nandun ka pa rin. We will gladly face tomorrow, Lord. We will boldly face tomorrow. For we know, Lord, that the God that we are serving today is also the God of our tomorrow and the future to come, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, continue to satisfy us, Panginoon. Not just, Lord, our spiritual body, Lord, but gantin, Panginoon, ang aming physical na pangangatawan, Lord, sa presence ng bawat isa sa amin ngayon, Lord. Nawa, Panginoon, mag-enjoy pa namin ang selebrasyon sa umagang ito. Dahil tunay, Lord, that this celebration, Lord, is a big blessing, Panginoon, in our lives this morning, O God. We continue to lift you up, Lord, to honor your name, Panginoon, in our lives, Lord, and in your church. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan natin ang mga kapatid, Panginoon. Thank you, God. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Grabe. Ang galing ng Lord sa mga speakers natin. Parang ayoko na tumayo dito. Ha? Grabe, no? Nakakatuwa ang Panginoon, no? So, konting insights lang. Alright? So, sabi ko dito, no, marami ko natutunan sa message po ng Lord ngayong umaga. Dahil tunay, no, minsan o madalas, aminin man natin o hindi, no, sa ating pananambahan, we're always looking for something. Hindi ho ba? No, naalala ko tuloy yung mga, no, yung may mga panahon, okay, I don't know kung biro-biro lang, pero I don't know kung ito yung superstitious, no, hindi ko alam. But nakita ko dito yung no, yung mga pumupunta sa ubando, hindi ba? No, yung mga hindi nagkakaanak, no, pumupunta sila doon, sumasayaw sila doon para magkaroon ng anak, di ba? So minsan, nakakalungkot isipin, mga mananampalataya, ganito tayo minsan. Hindi ho ba?
Nag-church tayo kasi we're looking for a blessing. Di ba? Gusto natin makatanggap tayo. Hindi natin nakikita, hindi natin nararanasan, or hindi tayo aware na everyday is a blessing. Araw-araw, nagigising tayo tuwing umaga, it's such a very big blessing para sa atin. Amen? Hindi ko sinasabi na huwag na tayo pumunta ng church. Hindi ba? Pero ang sinasabi ko is, sa pagpunta natin sa church, wala na tayong dapat pang gawin, kundi ang magpasalamat sa Panginoon. Ang magbalik ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil alam niyo, di ba, every Sunday, once a week, di ba, isang araw lang sa isang linggo. Pero yung 6 na araw binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Imagine, itong linggong to, araw ng Panginoon, andito ka para humingi pa din. Diba? 6 na araw kang hingi ng hingi sa Panginoon. Pati ba naman yung araw ng Lord, hihingi ka pa din? Amen? No, napakaganda ng message ng Panginoon ngayong umagang ito. No, sabi ko nga dito, again, sabi ng Lord, I am the bread of life. No, nakita ko dito yung pagpapakilala ng Panginoon. Hindi lang ito basta pangako. Okay? Nung sinabi ng Panginoon, I am the bread of life, ako yung tinapay ng buhay, hindi ito basta pangako. But it is also assurance. Amen? Binibigyan niya tayo hindi lang ng pangako, but also assurance. No, sabi ko dito sa aking note, no, assurance na kung saan, kung uunahin natin mag-focus doon sa mismong bread of life o yung sa source ng bread o ng blessing, tunay po, hindi natin mararanasan na mayroong kulang. Amen? Kung nakafocus tayo sa Panginoon mismo, which is the source of blessing, tunay hindi natin mararanasan may kulang. Bakit ganito kulang? Di ba? Hindi natin mararanasan yung sinasabi ng mga empleyado na every time na sisweldo sila, yung sweldo nila parang sibuyas. Di ba? Na habang inihiwa nila, umiiyak sila. Hindi ba? Naluluha sila. Di ba? Habang tinatanggap nila yung sweldo nila, ito, hinihiwa nila sa bill, sa baon, di ba? Sa pagkain, sa internet. Naluluha ka. Why? Kasi doon ka nga nakafocus eh. Pero kung nakafocus tayo mismo sa pinanggalingan ng blessing, tunay, hindi mo mararanasan yung pagluha. Hindi mo mararanasan na may kulang. Amen? No, sabi ko dito, napakaganda ng assurance na sa Kanya, we will never be hungry. Meaning, Jesus alone, as the bread of life, will satisfy all our needs. Pag sinabing all, hindi po ito kalahati. Okay, ano ibig sabihin kanina sinabi ng message? No? Hindi lang ito basta physical needs, but also, most especially, yung ating spiritual needs. Amen? No, sabi ko nito, Jesus, as the bread of life, alone is enough for us to live. Tunay ho, kapag ang Panginoon ang inuna sa atin sa buhay natin, nag-focus tayo sa Panginoon mismo, tunay po, no, masasabi natin, kumpleto ang buhay. Amen? No? Again, sabi dito sa message kanina, no, sabi ng Panginoon, no, sino man ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, will never be hungry. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung pangako at saka yung assurance ay hindi lang basta-basta dumarating. Hindi po ito tsambahan. Hindi po ito swertihan lang. Amen? Dapat to, sinasabi dito, we must come to our Lord Jesus Christ. We should come. Kailangan natin lumapit sa Kanya. Hindi po ito ibig sabihin na, ay, gusto ko ng blessing. May kasiguraduhan. May blessing. Di ba? Pupunta ka sa FB. Di ba? Sa FB may mga ganun eh. Ngayong September, magiging milyonaryo ka, type amen. Aba, ikaw naman, amen ka naman. Ang dali ko nakikita ang ganun eh. Amen? Hindi yung ganun.
Hindi yung ganun ang assurance na binibigay sa atin ng Lord. Ang assurance na binibigay sa atin ng Panginoon, we must come to Him. Kailangan mo natin lumapit sa Kanya. No? Sabi ko rito, we cannot come to the Lord kung hindi natin siya nakikilala ng lubusan. Amen? Diba? Meron na tayong idea, ay, ganun pala, kailangan ng pangako, kailangan ng kasiguraduhan, kailangan muna lumapit sa Panginoon. Pero hindi yung ganun kadali yun. Before tayong lumapit sa Panginoon, we must know Him. Kailangan natin siyang kilalanin sa ating bawat buhay. Okay? So sabi ko rito, dahil hindi mo tayo makakalapit sa Panginoon hanggat wala po tayong tamang relasyon sa Kanya. Kailangan natin kilalanin siya ng lubusan sa ating buhay. Accept Him as our Lord and Savior. Okay? Sabi ko rito, yan. That's why sinabi ng Panginoon, ulitin ko po, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. He wants us to come to Him, to know Him, and to start, establish a good relationship with Him. Okay? Huwag lang po tayong basta lapit ng lapit. Amen? Bakit magkilala po tayo? Tama po ba? Tingnan yung katabi nyo. Kilala nyo na ba yung katabi nyo? Ha? Yung nasa likod nyo, kilala nyo ba? O kapag hindi nyo kilala, abot mo yung kamay mo. I am ganito. Di ba? Tama? Magpakilala po tayo. Okay? Kasi kapag magkatabi kayo ngayon, magkalapit kayo. Pero hindi kayo nagpapansinan kasi hindi kayo magkakilala. Tama po ba? Sino dito madalas sumasakay ng jeepney? Dalawa lang. UB. Baka mas maraming social, UB ah. Di ba? Magkakadikit ang tao doon eh. Tama po ba ako? Pero, dahil hindi sila magkakakilala, hindi sila nag-uusap. Tama? Ganon din po sa Panginoon. Huwag ka lang basta pumunta ng church para makalapit ka sa Lord. We must know Him better, deeper, amen, wider. Tama po ba? Ito po yung message ng Lord, I am the bread of life. Okay? Nais niya, na sa pamamagitan niya bilang tinapay ng buhay, okay? Diba, kapag kinain mo yung tinapay, ninanamnam mo yun eh. Tama po ba? No, kahit pandesal, walang palaman, pero ninanamnam mo siya para ang sarap ng pagkakaalat niya. Diba? Kumpara sa ibang tinapay, yung ibang tinapay matamis lang eh. Tama? Pag yung pandesal, medyo maalat-alat siya, no? Masarap yun. Maalat-alat, tapos may crispiness. Diba? Yung mga powder niya, ninanamnam mo siya eh. Amen? Ano ang ibig ko po sabihin? As we go along, as we come to the Lord Jesus Christ, namnamin natin siya. Bilang tinapay ng buhay, huwag mo lang siyang basta lunukin. Lunukin mo lang, hindi. Araw-araw, namnamin natin siya. Amen? Kasi marami ho tayong makikilala sa Kanya eh. Di ba? Mas lalo nating mararanasan ang kabutihan ng Diyos, yung attribute ng Panginoon, kung araw-araw nanamnamin natin siya. Huwag mo lang siya basta lunukin. No? Baka mabilaukan ka. Hindi ho ba? Again, sabi ko dito, sino ho dito yung madalas nakaka-encounter ng eat all you can? Meron ba dito? Pumupunta ng eat all you can? Dalawa lang. Naalala ko yung mga Sunday school kagabi, no? Sila yung kumain sa McDo. Merong isang Sunday school, nagaya agad. Sabi ko, grabe yung batang to. Ngayon ko pa lang sila nilabas, nagyayaya agad, demanding. Sabi niya, Pastor, sa susunod, punta naman tayo sa Mag-inasal, ha? Grabe. First time lang namin mag-McDo, nagyayaya na agad Mag-inasal. Sabi ko, bakit? Ba't sa Mag-inasal? Parang only rice. Sabi niya, grabe. Di ba? Grabe yung batang yun, only rice, no? Alam niyo, every time na pumupunta po ako ng eat all you can, o tsaka ng Mag-inasal, okay? I make sure na walang laman ng tiyan ko. Talagang pinaghahandaan ko yan eh. Okay?
Kasi nagbabayad ako ng mahal para lang dun sa eat all you can. Di ba? Yung mga buffet-buffets na ganyan, magbabayad ka niyan, 500. Di ba? Kapag hindi mo naubos, magbabayad ka ng 1,000. Di ba? So gagawin mo, pagkahandaan mo ngayon yan. Di ba? Hindi ka maghahapunan, hindi ka mag-aagawan, kasi pupunta ka ang lunch eh. Di ba? Nawawag ganito rin tayo sa Panginoon. Okay? Magutom tayo sa Lord. Paghandaan natin si Lord. Amen? Kasi tunay, no, gaya nga ng lagi ko sinasabi, sa isang basong tubig, okay, kapag ito'y puno, hindi na ito mapupunuan. Kapag kalahati lang ang umilalagay. Pero kapag inubos mo ang isang basong tubig, ang isasalin dyan, isang basong tubig din. Ganon din po sa atin. Araw-araw, ubusin natin. Ano man yung mga alalahanin natin, ubusin natin yan. Ano man yung iniisip natin, ubusin natin yan. If we want to experience full of the Lord, ubusin natin lahat yan. Okay? Kaya minsan kalahati lang yung blessing na nakukuha natin eh. Kasi yung kalahati pag-aalala. Amen? Diba? So tanggalin mo lahat yan, ubusin mo lahat yan. Diba? If you pray for the Lord, Lord, give me blessing, give me strength. Okay? Ubusin mo lahat ng pag-aalala. Nang sa gayon, malaya ang banal na spirito na mapupunuan ka. If you want more, empty more. Di ba? Tama po ba yun? So nawa, ganito po yung ating maging mindset, mga kapatid. Again, huwag po tayo mag-focus sa lahat ng bagay. Dahil tunay na sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. Ibig sabihin, tanging siya lang. Kumpleto na ang araw mo. Di ba? Sino dito yung sinasabi, makapagpagdisal lang ako ng umaga, naku, buong lakas na ako. Di ba? Magkaroon na akong tinapay sa araw-araw, kumpleto na ako. Amen? Alam niyo bakit sinabi ng Lord na I am the bread of life? Kasi bakit hindi sinabi, I am the rice of life? Bakit I am the bread of life? Kasi mas madaling hanapin ang bread kaysa sa rice. Amen? Ibig sabihin, accessible ang Panginoon. Anywhere, may bakery, mga kapatid. Hindi ho ba? Noong pandemic, nagkakulangan ng bigas eh. Pero yung tinapay, hindi nagkulang. See? Di ba? Tama? Ganun po ang Panginoon. Hindi ka pagkukulangin pag nasa iyong Panginoon. Kahit saan ka mapunta, andyan lagi yung access ng Lord. All we need to do is to come to know and establish a good relationship with Him. Tayo po lahat ay malalangin sa Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, as we partake, Lord God, yung Lord Supper, yung pag-aalala, Panginoon, ng iyong mayamang habag sa amin, O Diyos, kalugdan mo nga ang bawat isa sa amin, O Ama. Dalangin ko, Panginoon, na as we partake, Lord, this mga tugtong hostia, itong mga juice, Lord Jesus, na simbolo ng iyong katawan ng dugo, nawa, Lord, make us worthy in your holy sight, Lord Jesus. Again, maraming salamat sa iyong mabuting balita sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo lahat ng karangalan, papuri, pasalamat sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen, amen, and amen. Kaya talaga ko po yung mamumula sa ating Lord's Supper. Sige po, ipag-pray po natin ang mga elements na meron po sa ating harapan as a symbol of God's Jesus' sacrifices at love on the cross. Let us pray. Heavenly Father, O God, we come before you today with hearts, O God, full of thanksgiving, O God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us, O God, na not our will, O God, not our effort, O God, but we need to seek you more, O God, every day, Panginoon, Lord, as the bread of life, O God, Lord. Ikaw po ang source, Panginoon, ng lahat. And we need not, O God, to look elsewhere, O God, kasi ikaw lang, Panginoon, sapat na po sa amin, O God, Lord. Thank you, O God, for reminding us, O God, that your love
alone can satisfy our needs, our soul, O God, Panginoon, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, nilalapit ko, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Ikaw nga po ang manguna, Panginoon, as we partake these elements, O God, na nagsisimbolo, Panginoon, sa iyong body, Panginoon, at ang inyong pong katawan, Panginoon, na slain, Panginoon, sa cross for our salvation, Panginoon. Lord, your blood, O God, that was shed, Panginoon, ikaw nga rin po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng tatag ng loob, Panginoon, as we battle out, Panginoon, sa mga experiences na naranasan namin, O God, Lord. We know, Panginoon, that your love for us, O God, on the cross is the best symbol and description, O God, of love na no man, Panginoon, kayang gawin, Panginoon. So we thank you, O God, Lord. Alam namin, Panginoon, na yung mga nagagawa namin sa araw-araw, may mga bagay minsan na hindi ka lugod sa iyo. But Lord, we offer everything to you, O God. And at this very moment, O God, strip us, O God, with the negativities, Panginoon. Lord, yung mga fears, yung mga anxieties, O God, anxiousness, O God, Lord. Make us worthy, O God, to receive these elements, O God, Lord. Make us worthy, O God, to seek you more, O God, and to love you more. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Habang binabahagi po ni Sister Darlene, itong hostia at ang juice, inanyayaan ko po yung ating mga kapatiran dyan po sa home church. Amen? No? So sama-sama po natin alalahanin ang mayamang habal at ang pagpapala ng ating Panginoon. Kunin na po natin yung ating naihandang mga biskwit o tinapay dyan sa inyong tahanan. Okay? At ang mga katas ng ubas po. At sama-sama po na tayo sa isang spirito, sa isang diwa, na alalahanin po ang mayamang pag-ibig po ng Panginoon. Ganon din naman po sa ating pong mga tatanggap ngayong umagang ito. No? Ina-encourage ko po ang bawat isa sa atin din na habang hawak-hawak po natin, habang iniikot pa po yung iba, no? Bigyan ko po kayo ng 1 minute, no, to pray sa Lord. No? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, make us worthy. No, kasi sabi nga ni Apostol Pablo na ang sino man na tumatanggap ng biyayang ito ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at tugon ng ating Panginoon. That's why po sa ating pagtanggap, no? Sinasiyasabit po natin yung ating sarili. Okay? At kung meron man tayong nakikita na karumihan at mga bagay na hindi karapat-dapat sa Lord, let's ask forgiveness sa Panginoon. Tayo po lahat ay makakatayo na bilang paggalang po sa pag-alaala ng mayamang habag ng Panginoon. Itaso natin ang hostia na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Tapos po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman sa kabanal-banalang dugo ng Panginoon na siyang umagos sa cross ng Kalbaryo. In the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Glory to God po. Patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. O magbanal muli, O Lord, kami sa iyo, Panginoon, ay hindi matatapos, Lord, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa iyong katakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ka, Lord, bilang tinapay ng aming buhay, O Diyos. Nawa, Lord Jesus, patuloy ka, Panginoon, na mag-perform sa bawat isa sa amin. Continue to fulfill all our needs, Lord Jesus, sa iyong mayamang biyaya, Lord.
Ipinagkakakiwala namin sa iyo lahat-lahat, O Ama. Sa iyo ang pupuling pasasalamat. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Happy Sunday po sa ating lahat po. Amen. Ang nakikita natin, I am the bread of life. So palitan natin yan ng I. Papiliin tayo ng Lord. Anong gusto mong piliin? Ang bread or life? Oh! Ano pipiliin natin? Miriam, mamili ka. Leslie, mamili ka. Bread or life? Ang pipiliin natin, of course, ay life. Tama? Pero kadalasan, ano ang magiging sanhi ng ating kabalisahan? Ang bread or life? Di ba bread? Di ba yung ating kakainin, yun ang sanhi ng ating kabalisahan? Amen po ba? So sa umagang ito, sa ating pagkakaloob, yun ang sinasabi ni Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Philippians 4 verses 6 and 7. Sinasabi, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang di malilip na kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. So sa ating ngayong umaga, pinapakita ni Lord sa atin, lalo na sa ating mga kananayan. Diba, nababalisa tayo lagi sa bread. Nawawala tayo sa focus dahil sa bread. Minsan hindi tayo makatulog kasi wala na tayong bigas. Amen? Kaya sabi ko mag-church tayo para pagpalain tayo. Maling konsepto, maling mindset. Nandito tayo ngayon, magbabalik ng papasalamat kay Lord kasi nga tayo'y pinagpala na. Amen? Yung mga mayayaman, masarap yung kanilang higaan, malambot yung kanilang higaan, yung ating matigas. Pero, paghiga natin, tulog ka agad. Kasi nga, may Kristo tayo. Yun ang kalamangan natin sa kanila. So, sabi dito, huwag tayong mabalisa. Especially sa finances natin. Amen? Kasi, kunti ng pera namin. Sabi nga, habang hiniwa-hiwa natin yon, isama natin yung kay Lord. At hindi dapat tayo naiiyak. Ito pang tithes to. Ito pang offering. Ito pang kuryente. Dapat daw, ang unang paghati, unahin mo na kay Lord. Amen? Kasi nga, yung merong ka ngayon, galing yan kay Lord. Mahiya naman tayo. Amen? Pag-ising mo, may kape na. Pinagpahala na tayo ni Lord. So, ganitong parang ngayong umaga, ang gusto ni Lord sa atin, magbigay rin tayo sa Kanya. Bakit? Tayo ay pinagpala. Huwag nating limitahan ang pagpapala ni Lord. Amen po ba? Regardless of the amount, what matter most is our heart. Ano yung naman ng puso mo nung nagbibigay ka? Napilitan ka ba? Nababalisa ka ba? Pero ang sabi ni Lord, ang puso niya, ang puso natin, dapat let the Lord hold our heart. Bakit? Nakapokus tayo sa life. At buhay na pinagpala. Hindi buhay na balisa. Amen po ba? So sa ating pagkaloob, hawakan po natin yung ating mga sobre. Tapos yung po ito mayo. Itaas po natin ito. Hallelujah. Lord, salamat o God, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Na kung saan, Lord, nakilala ka namin, O God. Truly, Panginoon, na bread of life ng aming mga buhay, O God. Lord, nandito po ang aming mga sobre, Panginoon, ang aming mga kamay, Lord, na nakataas sa iyo, Panginoon. Laman nito, Lord, ang pagpapala, O God, Lord, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga bagay, Panginoon, na kung saan meron kami, Panginoon. At ito, Lord, ay galing sa iyo, O God. Upang sa ganun, Lord, ay magamit namin ito, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo.
upang ikaw, Lord, ay mapupurihan, O God. Kay Lord, sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, at patuloy namin dinideclare, O God, Lord, ang blessing upon blessing, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, Panginoon, sa aming mga trabaho, O God, Lord. Punuan mo, Lord, ng mga aming finances, Panginoon, ang pangangailangan, O God, upang makita ng sanlibutan, Panginoon. Truly, we are blessed, Panginoon, kasi kami mga anak mo, O God. Lord, maraming salamat. Ito po aming patuloy na tinataas sa iyo, Panginoon, at dinadalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y magkaloob na. Praise God. Amen. Biglang iniwan. Amen. Tayo po bang lahat ay nabusog ngayong umagang ito? Amen. May gutom pa po ba sa atin? Parang ibang gutom yata yung ibig sabihin ng mga ano. Amen. Kung paano po tayo binusog ng Panginoon spiritually. Diba? Sabi nga po, lagi, sa bawat mensahe ng Panginoon, examine ourselves. Amen. Diba? Na sa bawat pinapakinggan nating mensahe ng Panginoon, unang-una natin gagawin, examine natin yung sarili natin. Huwag yung ibang tao. Sabi nga po, huwag lang tayo basta subo ng tinapay. Namnamin din natin yung tinapay na kinakain natin. Na ibig sabihin, i-apply natin sa buhay natin. Yung mga kinakain natin, sa bawat salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin, namnamin natin yung kanyang salita at i-apply po sa ating buhay para po tayo ay mabusog. Amen. Kaya sa oras na ito, dahil nga po busog na tayo, meron pong inihanda ang Panginoon na mga side dishes. Yeah? Gusto niyo po ba yun? Yung mga side dishes ng ating Panginoon. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa sa atin na kumain ng mga side dishes ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ayan, ang ating main course lagi ay nasa ating iglesia tuwing Sunday, 9 a.m. Dito po sa loob ng ating church, face-to-face. Meron din po tayong live sa ating Facebook Live. Every Sunday din po, kasabay ng ating service, yung ating mga chikiting na nagsa-Sunday school sa baba. Every Saturday, practice po ng music ministry every 3 p.m. dito po sa ating iglesia. Yung mga puso po na willing magpagamit sa ating Panginoon, welcome po ang lahat. Kausapin niyo lang po si Ate Colleen para sa ating music ministry. Ayan, ang ating Leaders Life Group, ang pagpapakain sa mga leaders, pagpapalakas. Nung nakaraang Wednesday po, busog na busog. Yes! Busog na busog ang mga leaders, hindi lamang physically but spiritually. Kumbaga, binusog kami ng Panginoon physically, dahil talaga pong nag-uumapaw ang hapag ng Panginoon at pinasharpen pa niya. Di ba po? Pinasharpen ng Panginoon yung relationship namin sa Kanya. At yan, ang ating pong Night of Empowerment, every Friday po, 7 p.m. dito rin po sa ating iglesia. Sabi ko nga po tuwing merong announcement sa ating GC. Sa buong linggo, bukas po Monday, magsisimula na naman po pumasok sa school, magsisimula na naman tayo magtrabaho.
pagdating ng kalagitnaan ng linggo, nafe-feel natin yung pagod physically. Nafe-feel natin yung gutom. Di ba po? Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na mag-recharge, magkumain ng side dishes ni Lord every Friday sa ating night of empowerment. At ang ating discipleship sa ating pong kanya-kanyang life group. Amen. At paalala po, hindi lang man po sa mga leaders na ginagawa ito, kundi sa bawat life group din po, yung ating araw-araw na pagkain kay Lord, yung ating devotion. Di ba po, remind ko lang po ang bawat isa sa ating pagde-devotion na kung paano po natin gustong ma-meet si Lord, kung paano natin gustong mabusog yung bawat gabi. Kadalasan po, gabi tayo nagde-devotion, di ba? Kung paano natin gustong busog bago matulog. Yan, i-meet po natin si Lord, makipag-meet tayo kay Lord through our devotion. Ayan. Bago po natin muling kantahan si Lord, tatawagan ko po muna yung ating mga birthday celebrants for the month of September. Tinatawagan ko po dito sa harapan ang ating mga kapatid, Matt. Yan, nag-birthday ngayon September, si Brother Matt, si Brother Saliver, si Ate Miriam, at si Nanay Dolor. Amen. Kantahan po natin sila. Amen. So, maliban po dyan sa mga cakes na yan, ano po? Hihipan ba muna nila? O ipag-pray muna natin sila? So, let us all stand up and let us extend our hands towards them and let us pray. Father God, we thank you, Lord, for the gift of life para sa aming po mga kapatid na ito. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat na sila ay naging bahagi namin sila ng aming pong mga buhay, Panginoon. Idigit lalo sa iglesyang ito, sa pamilyang ito, Panginoon, na itinatagnok mo para sa amin na kami po, O Diyos, ay magmahalan, mag-live up with one another's burden, Panginoon, na siya ang nais mo para sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat at sa umaga nito, Panginoon, kami po ay dumadalangin para sa kanila. Grant them, Father God, your love, your peace, prosperity. Sa birthday nila, Panginoon, alam namin, O Diyos, na ibinigay mo yung the best para sa kanila. Kaya kami po nagpupulit, nagpapasalamat. Hindi lang po yung material blessings, sige sa lahat, Panginoon, yung good health. Na hanggang ngayon nakikita namin sila, Panginoon, na nasa mabuting kalagayan. Salamat, Panginoon. At sa mga darating pang panahon para sa kanila pong mga buhay, Lord, patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo po silang ingatan, at higit sa lahat sa kanilang pangunguna sa kanilang mga pamilya, patuloy mo sila, Panginoon, gamitin na sin at ilaw sa kanila pong mga tahanan. May bahagi ang pag-ibig mo sa papamagitan ng iyong gospel, O Lord. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala at idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. And God bless po sa ating mga birthday celebrants. At dahil tayo po ay nakatayo na, yan, dahil po tayo ay nakatayo na,
Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon dahil po ngayon ay binusog niya tayo. Kaya itaas po natin muli ang ating papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sorry. Tinatawagan ko rin po yung ating mga bisita sa harapan para po pag-pray po kayo sa oras na ito. Yan. Muli po natin i-extend yung ating mga kamay sa ating pong mga bisita. Yes, O Lord. Panginoon, muli Panginoon, kami O Lord ay nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon sa buhay O Lord ng aming mga bisita. Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Alam namin Lord God na hindi aksidente, Panginoon, na sila O Lord ay ibinako mo dito, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na kung paano ka kumilos sa aming Panginoon. Ganoon din, O Lord, ang iparamdam mo sa kanila, Panginoon. Kung paano mo kami, O Lord, binubusog, Panginoon, ng salita. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na nakipag-date sila, Panginoon, sa iyo, Lord God, ay nabusog mo rin sila, Panginoon, spiritually, Lord God. Nawa, Panginoon, ikaw, O Lord, ay siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Naririto kami, Panginoon, ang buong iglesia, Panginoon, na handa, O Lord, na tumulong, sumuporta sa kanila, Panginoon, sa abot ng makakaya, O Lord, ng iyong iglesia, Panginoon. But truly, O Lord, ikaw at ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang ikilos, magpo-provide, Panginoon, ng kanilang pangangailangan. Nawa, Lord God, ito, O Lord, yung maging umpisa at patuloy na daan, Lord God, na kanilang tatahakin, Lord God. Yung kanilang relationship sa iyo, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, na mag-grow, O Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Lord. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. At salamat po sa inyong mga buhay. At syempre, kung meron tayong mga invites, meron tayong mga bisita, meron ding nag-invite sa kanila. Amen? Kaya palakpakan po natin ang buhay ni Ate Lilia at ni Ate sa ating Panginoon ng buong para po sa ating mga kabataan na dinala ni Lord dito sa ating iglesia. Kaya patuloy ko rin po in-encourage ang bawat isa na kung paano po natin na-feel, di ba? Yung feel na, yung blessing ni Lord sa ating buhay, nawa iparanas din po natin ito sa mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya, muli, papurihan po natin ang ating Panginoon. Hindi po natin palakpakan ni Lord. Ang mga kamantunan. Satisfied na ba ang craving? Amen. Kapatuloy natin pagpupuri kay Lord. Tunay na this day is a happy day. Let's worship Jesus.
Praise God. Oh, wow. Such a happy day. Praise the Lord. Alright, tayo po yung patuloy manalangin sa Panginoon. O magbanal muli, Lord. Sa iyo ang karangalan, Panginoon. Sa iyo lahat ang papuri, O Diyos. Lahat ng aming pagsamba, Panginoon. Lahat ng aming pasasalamat, Lord God. Lahat-lahat ng sa amin, Panginoon, ay sa iyo, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo, Lord, ang aming pinakamataas na pagsamba sa iyo, Lord Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nag-uumapaw, Lord, yung aming kagalakan sa iyong mayamang presensya, O Ama. Kaya kami, Lord, ay patuloy at patuloy at patuloy na magpupuri, Panginoon, sa iyo, Lord Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa aming pong pagtatapos, O Ama, igawad ko, Lord, sa iyo mayamang biyaya, Panginoon, ang lahat ng pagpapalang nagmumula sa iyo, Ama. Buhat sa kayamanang hindi nauubos, pagpalain tayong lahat ng Panginoon, ngayon, bukas at magpakailanman. Receive the blessing of the Lord, by the grace of God, the peace of the Holy God, Jesus Christ, and the union and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Magbasya na po tayo bilang mga kapatid ng Panginoon. Praise God po.